So umpisa na natin. So kung tatanungin niyo, bakit mahalaga ang pagsosolve ng STEM-related problems? Okay? So actually, kung gusto niyo medyo umangat-angat sa buhay, actually most of the professions, okay, na mataas ang bayad usually require problem solving. Okay, kunwari, kung gusto niyo maging surgeon, okay, alam niyo naman ang surgeon, masalimuot na trabaho 'yan. So, kailangan iniisip ng surgeon kung paano i-solve yung kung may blockage dun sa blood, kailangan niyang bigyan ng lunas, okay? Another example is sa abogasya, paano kaya palulusutin ang isang kaso. Actually, that is also that is a problem solving skill. Tapos ang buhay actually sa katunayan maraming problema 'yan. Akala natin na for example nung bata pa tayo, actually most of the problems are being solved by our parents. Pero pag lumaki na kayo, mararanasan nyo na marami talagang problema ang buhay and you need to really solve them. Actually, solving scientific problems will give us the soft skill para matagumpayan lahat ng mga pagsubok sa buhay. So for example, paano nyo bayaran ang mga utility bills, or for example, halimbawa din, napakasimple, kung yung mga halaman nyo sa bakuran ay namatay, ano gagawin nyo para buhayin ulit? Okay? So, magbibigay ako ng halimbawa ng problem solving. Kunwari, gusto nyong mamasyal patungong Boracay mula Maynila. Siyempre, sasabihin nyo sa akin, well, may basic problem naman yan, sir. Ano ang basic problem, sir? Wala kaming pamasahe. Well, kunwari, may nag-sponsor sa ating trip, tapos ng ganyan, babayaran nila. So, siyempre, iisipin mo ngayon, ano yung means para makarating ka ano yung means para makapunta ka ng Boracay patungkong mula Maynila. So actually, nagagamitan yan ng problem solving. So lingid sa ating kaalaman, every day actually we need to actually solve problems. For example, papasok kayo sa eskwela, iisipin nyo, anong t-shirt ang gagamitin ko? Anong ipapares ko dito sa pantalon na ito? So those are actually, little problems that require some thinking process. And after thinking, makakakuha ka ng solusyon. For example, pinapares mo yung t-shirt mo at saka pantalon mo. Kung sa tingin mo yung kulay ay hindi akma, sabihin mo napakabaduy naman ito, so papalitan mo. So actually that is a part of the thinking process, and pwedeng by trial and error. So pwedeng siguro hanggang 3 trial, then until sabihin mo, bagay, match yung color, then by that time you are going to have a solution. Okay, tatanungin ko, paano nga pumunta patungong Boracay mula Maynila? So anyone who would answer my question? Siyempre, hindi naman tayo mangkukulam. Baka naman may magsabi sa atin, sir, you ride a broomstick. Well, hindi naman totoo yun, fantasy. So could someone tell me how someone would go to Boracay from Manila? Ano ang means of transportation? Anyone? So baka naman may nakalagay sa chat. Ay, wala. That's correct. sabi ni Mark Benedict, through an airplane, yes. And aside from an airplane, anong po pwede nating mode of transportation? So say for example, kung namamahalan tayo sa airplane, pwedeng bus, okay, pwedeng bus pero may body of water. Okay, sabi ni Brainard Peter Liwanag, by boat or by ship, okay?
Thank you very much. I mean, thank you very much for your participation. Ayan, I mean, gustong-gusto ko tong mga estudyanteng ito kasi kung nagle-lecture ang guro, kung nagtatanong yung guro tapos wala man lang sumasagot, nade-depress yung lecture. Pero thank you very much. Okay, so through an airplane or ship. Okay, so pwede tayong sumakay ng PAL, Philippine Airlines, Asia Sunniest, or pwede naman yung to go. Okay, so either by airplane or ship. Okay. Actually, yung daan patungong Boracay mula Maynila ay halintulad ko sa process in solving problems. So gumawa po ako ng acronym, okay, acrostic, okay, outlining the basic procedures in problem solving. And syempre yung airplane at saka ship, actually yung mga letters doon will represent something. Okay, so ang una kong gagawin is I will just quickly enumerate, okay, kung anong ibig sabihin ng mga letters ng airplane, tapos yung ship, and then i-apply natin to sa pagsosolve ng problems. Sa mga teachers, very pedagogic kasi yung gumagawa ka ng acronym kasi minsan ang mga students, well, kadalasan ay makakalimutin. So kung makakagawa ka ng parang acronym na parang maaalala nila tapos ma-relate nila sa pag-solve ng problems, ay nako, akmang-akma iyon.